Hindi mapigilang mapakurap at balutin ng kaba. Kumabog ang dibdib ko at kuwaring hindi ko siya napansin. Paniguradong igigisa niya ako sa mga tanong niya. Tama na, Kian. Awat ko ulit sa kamay niya bago pinilig ang ulo ko, patungo sa katabi kong si Letlet. Nilingon niya yon at agad na napaatras ang kamay at ngumuso. Inis ko siyang inhirapan lalo na sa pagpipigil niya ng ngiti. Ano bang nakakatuwa na nahuhuli na kami? Baka talagang plinano niyang mangyari to. Si ate may boyfriend na! Sigaw ni Letlet, parang nahulog ang puso ko sa sigaw niya. Tinaliman ko siya ng tingin lalo na noong makitang salubong ang kilay ni Papa. Mas lalo kong pinanlakihan ng mata si Letlet na nangiwi. Joke lang po. Bati nito at agad na sumubo. Kung hindi ko lang ito kapatid matitiris ko. Bakit hindi niyo ako isasama? Maktol ko. Nakaayos na sila. Akala ko ay sa grocery store ang punta naming lahat. Ngunit may ibang lakad pala sila. Kaya pala hindi kami umabot ng gabi sa beach. Nag-ayos sila ng mga dadalhing gamit. Nak, walang maiiwan sa store. Hindi naman pwedeng si Sheila lang andoon. Sa susunod na holiday isasama ka namin. Pero ngayon ay hindi naman holiday kaya kailangan natin magbukas. Si Mama na tinitipa ang cellphone para sa mensahe niya kay tita. Inimbitahan sila magbakasyon sa Tarlac ng 1 o 2 araw. Pagkatapos hindi ako kasama. Bakit pati si Carl? Ako lang mag-isa sa bahay? Salubong ang kilay ko lalo na't parehong nasa tricycle na sina Letlet at Carl. Mga damuho, basta gala nauuna lagi sa sasakyan. Ilang gabi lang naman, pinagpaalam ko na sina Letlet at Carl. Sa susunod ikaw naman. Hinagod ni Mama ang likod ko. Pilit akong sinusuyo. Kailan pa yun mangyayari? Galit na sila sa akin sa panahon na yun. Preya, hindi kami magtatagal doon. Ulit pa ni Mama. Hindi naman ako natatakot mag-isa sa bahay. Ang ayaw ko lang ay manatili sa store sa buong araw. Hindi ko alam kung paano siya haharapin. Kaya naman kulang na lang ay hindi na ako lumabas sa opisina. Si Sheila ang nagpapabalik-balik sa loob kung may kailangan. Hindi naman sa nagkukulong ako. Ayaw ko lang din naman mahilo sa dami ng mamimili. Convenient dahil maiiwasan ko si Kian at ang stress. Mas mainam yon kaysa magbangayan lamang kami muli. Nakaka-refresh na hindi siya makita kaya't kampante ako nang may kumatok sa pinto. Hindi na ako nag-abala pang mag-angat ng tingin sa pagbukas ng pinto. Abala ako sa pagkakalkula ng mga kinita. Nakayuko habang tumitipa sa calculator. Pakilapag na lang dito sa mesa, Sheila. Tukoy ko sa mga posibleng dala niya. Kung hindi iyon resibo ay baka mga folder. Kanina pa siya nagdadala ng ganoon dito sa opisina. Natigil ako sa pagpindot sa calculator sa paglapag ng isang supot ng orange. Nanatili roon ng tingin ko at pinagmasdan lang yun. May kasama pa kasing inumin at sandwich. I've noticed that you stayed here all day, so I bought some oranges and sandwich. Pwede mong kainin kahit na busy ka. Maingat na bigkas niya. Nasulyapang ko ang damit niya sa harapan ko, kaya alam kong nanatili siyang nakatayo roon. Naghihintay ng reaksyon mula sa akin. Sa tingin ko hindi talaga siya titigil lalo pat pabor sa kanyang nangyari sa beach. Tila binigyan ko lang siya ng dahilan para lalong magpursige sa gusto niyang mangyari. Napanguso ako tamad na sumandal sa upuan. Inangat ang tingin ko sa kanya at nasalubong ang kanyang titig. Thanks, but you don't have to do this. Tinaktak ko pa ang ballpen ng mahina sa mesa upang ipakitang ayos lang at hindi ganun yun kaimportante. Gusto ko naman talaga ng oranges, pero hindi ko naman pwedeng sabihin at hingin yun sa kanya. Kumunot ng bahagya ang kanyang noo at nanatili ng paninitig niya. Umiwas ako at binaba ang tingin sa calculator. Hirap na salubungin ang kanyang mga mata. You are too occupied. You might miss your meals. Nananantiyang puna niya. Hindi naman talaga ako sobrang busy. Kumakain naman ako. At ayaw ko lang talagang lumabas. Hindi siya umalis at nanatili lamang doon. Kumakain ako. Nagpapahatid ako ng pagkain. Mariing bigkas ko. Even so, lagi kang maputla at parang nabawas ang timbang mo. Alam ko naman yon. Kinukuha ata lahat ni baby ang sigla at timbang ko. Ayos lang yon at makababawi rin naman ako pagdating sa second trimester. Kaya lang hindi ko naman pwedeng irason yun sa kanya. Hindi ngayon o bukas. O kahit sa susunod pang bukas. I can take care of myself. I can take care of you. Mabilis niyang putol sa sasabihin ko. Dumapo ang seryoso kong tingin sa kanya. Nakababa naman sa akin na mapanghamong titig niya. I arc my brow and smirk a little. The last time I checked, you
Failed, I sarcastically said. Well, maayos naman siyang mag-alaga. Hindi ko lang makalimutan na pinauwi niya ako at hindi man lang pinakinggan. Ni baka nga nag-e-enjoy pa roon si Mila dahil sa nangyari at inihintay lamang siyang umuwi. I know it may be nonsense reason now, but still it happened. Dumilim ang tingin niya at umigting ang panga. Hindi gustong narinig mula sa akin. Binigyan ko siya ng matapang na tingin. Hinahamon kung kaya ba niya akong kontrahin. Ma'am, sorry to interrupt, pero may complain ang commission po kasi sa labas. Galit po kasi yung isang customer. Si Sheila na halatang kinakabahan. Ni hindi nga yata nito napansin si Kian sa loob dahil hindi niya yun sinulyapan. Napatayo ako at lumabas sa mesa. Hindi alintana ang naputol na usapan namin ni Kian. Hindi naman siya umalis kaya may oras pa. Mas importanteng masolusyonan ang problema sa labas. Bakit? Anong nangyari? Tumabi si Sheila at hinayaan akong makalabas ng opisina. Nakasunod lang siya sa likod. Ganitong pangyayari ang gusto kong maiwasan. Mahirap mag-handle ng customer. Lalo na kung ayaw tumanggap ng pagkakamali. Nabasag po kasi lahat ng alak na nasa trolley ni Kiko. Natabig po ng customer kasi ayaw nitong umatras. Nagsasalubong ang kilay ko at pilit inaanalisa ang sinasabi niya. Hindi malinaw lalo na't hindi ko pa nakikita. Kung alak ay malamang nasa labas ng store ang komosyon. Dahil nandoon lahat ng cases. Doon nga dahil ang daming nakapalibot na tao sa gilid at nanonood. Dinig ko pang malakas na boses ng isang ginang. Wala akong kasalanan dyan. Hindi ka nag-iingat kaya nabasag ang mga yan. Pero ma'am, kayo po tong ayaw umatras at pinagsisiksikan ng sarili nyo kahit alam nyong marami akong hakot. Ay hindi! Wala akong babayaran dyan. Tawagan mo ang boss mo. Nagpanting ang tenga ko at mabilis na hinawi ang iilang taong nakikiusyoso. Sa likod ay si Sheila na napasinghap pa. Maging ako'y nagulat at namutla matapos makita ang madaming basag na alak. Ang iilan ay nasa case pa. Ang ginang ay matalimang tingin sa sinasabing Kiko ni Sheila. Ngunit hindi yun ang nagpakaba sa akin, kundi ang paa ni Kiko na nagdurugo. Hindi naman marami ngunit nakakapanlambot ng tuhod. Wala na sila sa gitna ng bubog. Ngunit nasa malapit pa rin niyon. Kaunting lakad lang ay bubog ulit. Walang makapaglinis sa daming taong nanonood at nag-aabang sa susunod na mangyayari. Sheila, pakidala si Kiko sa ospital upang magamot. Ako nang bahala sa gastos. Sige po, ma'am. Natataranta itong lumapit kay Kiko at hinila ito ng marahan. Sandali! San mo dadalhin yan? Ano? Ako pagbabayarin niyo rito? Dinuro nito si Sheila na nanlalaki ang mga matang lumingon sa akin. Kahit na nanlalambot sa dugong nakikita ay pilit kong kinalma ang sarili ko. I don't know how to handle this kind of situation. Guro at estudyante lang ang alam kong kausapin. Sorry ma'am, but for all due respect, hindi po nyo kailangan sigawan ng mga empleyado ko. I know customers are always right, but not all the time. Mahinahon ko tong tiningnan ngunit tila hindi nito nagustuhan ang sinabi ko. Ikaw ang boss? Sisigawan ko siya hanggat gusto ko. Walang kwentang empleyado at hindi ginagawa ng maayos ang trabaho. Tapos ano? Ipapabayad niyo sa akin to? Nagpanting ulit ang tenga ko at nainis sa pagduro nito kila Sheila. Paano ba kausapin ng ganitong mga tao? Hindi nagpapasensya at hindi tumatanggap ng mali. Nilingon ko ang dalawat sinenyasan na umalis. Mas importanteng magamot si Kiko kaysa kausapin ng matino ang customer na to. Hindi naman po ata tama yan. Wala ho kayong karapatan na sabihin yan sa kanila. Hindi ko naman po ipapabayad ang damages sa inyo. Basta humingi po kayo ng sorry. Matapang kong hamon. Wala namang problema kahit hindi niya bayaran basta't wala lang taong maapakan. Kung pera lang ang basihan ay hindi yun mahalaga. Tumalim ang tingin nito sa akin at walang sabing hinila ang braso ko palapit sa kanya. Mapuwersa ang hila niya at mahigpit ang hawak na kinalaki ng mga mata ko. Hindi ko inaasahan yun at halos manlamig ang kalamnan ko. Ramdam ko pa ang pagpasok ng isang bubog sa paa ko. Ngunit mas kumabog ang dibdib ko at napasa po sa aking tiyan sa pagdaan ng sakit mula sa puson ko. Hindi sobra pero masakit pa rin. That's when I realized what kind of situation I was in. And even worse, that's my baby was in danger. Kumabog ang dibdib ko at natutuliro ang isipan ko sa takot na baka malaglag ang baby ko. Nagpapanik ang kalooban at hindi na pinapansin ang sinasabi niya. Gusto kong magpunta na sa ospital. Bakit ako magsasorry? Dapat nga bayaran pa niyo ko. Abala kayo masyado. Natulala ako at bumibigat ang sariling paghinga.
Hindi ko na maprosesong sinasabi niya. Mahigpit ang kapit nito sa braso ko, ngunit hindi ko yun alintana. Ramdam ko ang pagdaloy ng dugo mula sa sugat ko sa paa, pero hindi ko rin yun inaalala. Mas natatakot ako sa sakit ng puson ko at sa nararamdamang basa sa underwear ko. Alam kong dugo kaya mas dumodoble ang kaba ko. Nanginginig ang kamay at tuhod ko kasabay ng malamig na pawis sa aking noo. Preya! Tuluyan ang nangilid ang luha ko matapos marinig ang boses ni Kian. Naguguluhan ito ngunit nataranta matapos makita ang dumudugong sugat ko sa paa. Tumalim ang mga mata nito sa ginang. Matapos makita ang higpit ng hawak nito sa braso ko. Mister, pagbabayaran na nga ninyo ako tapos magsusorry pa? Aba naman, sobra naman. Hindi ko pinansin ang ginang at pilit lamang inaabot ang kamay ko kay Kian. Gusto kong dumiretso na sa ospital. Lalo pat ramdam ko ang pagkabasa palalo ng underwear ko dahil sa dugo. Mas lalong nanginig ang kamay ko. Tila martilyo na rin ang pumupukpok sa dibdib ko. Nalalabo maging ang paningin ko. Paano kung mawala ang baby ko? Paano kung malaglag? Hindi ko kaya. West! Sa nanginginig na boses ay pilit ko yung binigkas. Mula sa matalim na tingin ng ginang ay dumapo yun sa akin. Nilabas niya ang wallet niya at kumuha ng ilang lilibuhin bago pa balang nilagay yun sa palad ng ginang. Bago mabilis akong kinuha at binuhat. Kita ko pang iilang displayer kung nasa labas at nag-aalala. Ang mga tao ay binigyan kami ng daan at nanatili lamang na nakatingin. West, ospital. Tuluyan ng tumulo ang luha ko at humigpit ang kapit sa damit niya. Ngayon ako nagsisising lumabas pa ng opisina. Sana pala ay siya na lang ang pinaasikaso ko. Please, ospital. Nahagip ng paningin ko ang pagtango niya bago sumakay sa tricycle na tumigil sa harap namin. Sa malapit na ospital, kuya. Dinig kong sabi nito sa driver. Ramdam kong umandar ang tricycle ngunit hindi ako makalma. Hindi na gaanong masakit ang puson ko. Pero hindi ako kampante. Hindi ako mapapanatag hanggat hindi natitingnan ng doktor. Hindi ko na rin maalala ang grocery. Bahala na kung isara muna nila. Ang importante ay ang baby ko. Masakit pa ba ang paa mo? Tanong nito bago sinuri ang paa ko. Hindi ako makasagot at humihikbi lamang. Kahit gaano kasakit ang paa ko ay wala akong pakialam doon. Mas inaalala kong baby ko. Pagkatigil ng tricycle ay mabilis niya akong binuhat ulit. Sinalubong kami ng nurse na babae at dinala sa ward kung saan dinatnan pa namin si Kiko at Sheila. Ma'am? Gulat na turan ni Sheila. Umiling ako lalo na sa akmang pagbaba sa akin ni Kian. Kinapitan ko pa ng mahigpit ang braso niya. Hindi pwedeng maghintay na lang ako sa ward. Darling, kailangan magamot ang sugat mo. Mahinahong sabi niya na kinasinghap ni Sheila at Kiko. But I don't care with their reaction. Kahit pa malaman na nila hindi ko na iniisip yon. No, I need an OB. Please, yung baby ko. Binalingan ako ng nurse na nataranta sa pagtawag ng doktor. Si Kian ay nanigas at natulala sa akin. Nalilito at naguguluhan. What? Baby? Wala sa sariling sabi nito. Hindi ko masagot. Ayoko magpaliwanag sa ganitong sitwasyon. Kahit pa magalit siya ngayon ay tatanggapin ko. Lalo pat naging pabaya ako. What are you saying, Preya? What baby? Mas malakas na niyang tanong. Nakagat ko ang labit hindi makasagot. Rinig ko rin ang singhap muli ni Sheila sa narinig mula kay Kian. Ramdam ko rin ang humigpit na kapit ni Kian sa braso ko, ngunit tinuon ko ang atensyon sa nurse na bumalik. May hawak na itong record book. Mrs., ilang months na po? Almost 2 months. Pakibilisan, please. Hindi ko na yata kakayanin kung magtagal pa ng ilang minuto. Buhay ang usapan dito. Napamaang ito at hindi makapaniwala ang tingin. Bakit hindi mo sinabi? Tanong nito. Preya, bakit? Mahihinang tanong niya. Umiling ako. Hindi alam kung anong irarason. Sorry. Yun lang ang nasabi ko na ikinailing niya. Natulala at napasandal sa pader ngunit hindi ako binibitawan. Buhat pa rin ako nito ng mahigpit. Sir, pakihiga po ng maayos si ma'am. Isang babaeng doktor. Sa tabi nito ay ang stretcher na hawak ng 2 lalaking nurse. Napakurap si Kian at mabilis akong hiniga sa stretcher. Tinulungan pa akong makahiga ni Sheila kahit nahalata rin dito ang kalituhan. West, sorry. Humikbi ako at hinawakan ng mahigpit ang kamay niya. Ngunit siya ay nanatili lamang natulala sa mga kamay niyang may bahid ng kaunting dugo. Excuse me sir, we need to hurry.
Ang doktor na sinenyasan ng dalawang lalaking nurse na gumalaw. Mariin akong napapikit ng gumalaw na ang stretcher. Ngunit ayaw pa ring bitiwan ni Kian ang kamay ko. Please, save them. Tigil nito sa doktor na humakbang. I'll try. Sabi lamang ng doktor bago na unang naglakad. Pinisil ko ang kamay niya na ikinalingon niya. Namumula ang mga mata at nakaawang ang mga labi. I know how hurt he is. Hindi ko rin alam kung mapapatawad niya ako. Kahit hindi na basta masave lang ang baby ko. Tumulo ang luha ko matapos makita ang pagtulo ng mga luha niya. Alam kong gusto niyang magkaanak kami at alam kong kasalanan ko na hindi ko sinabi sa kanya. Kaya ngayon ay heto't nanganganib na agad na mawala ang baby ko. Sigurado kung alam lang niya ay paniguradong hindi niya ako hahayaang lumapit sa ginang o kahit sa ano pa mang gulo. Sorry, I mouthed. I don't know if that will ease his pain. Kumakapit akong maililigtas ang baby ko. Walang imposible. Baby, kapit lang. Alam na ni daddy mo kaya kailangan mas kumapit ka. I prayed as I got dizzy inside the operating room. I'm awake, fully awake. Pero ayaw kong magmulat ng mga mata sa takot na baka isang malagim na bangungot ang bumungad sa akin. I can't feel any pain. I feel numb and that makes me worried. Bakit parang mas gusto kong maramdaman ng sakit kesa ganito? Na wala akong maramdaman. Ni hindi ko alam kung buhay pa ba ang baby ko o wala na sa sinapupunan ko. Dinig kong iilang kalos ko sa paligid, ngunit ayaw kong tingnan. Ayaw kong tumingin o lumingon sa kahit saan. Umaasang isang pangit na panaginip lamang ang nangyayari. I want to stay positive that my baby is still here, inside my womb. Ang iniisip ko pang isa ay si Kian. Paano kung sobrang galit niya? Paano kung hindi niya ako mapatawad? At paano kung bumalik na ito muli sa Laguna dahil sa nangyari? Sumakit ang ulo ko sa mga naiisip. Idagdag pang naaalala kong nandoon si Sheila at Kiko. Hindi malabong nakapagsabi na sila kila mama. Paano nga kung malaman na nila mama? Anong gagawin ko? Gusto ko muling maiyak sa kinahinatnan. Kung hindi ako nagpadalos-dalos at nagpakahiro ay malamang na hindi ganito ang nangyari. Hindi man lang pumasok sa isipan ko na buntis ako. At posibleng ang mangyari ito. Dapat pala'y humingi ako ng tulong. Sheila, paayos na lang ng mga prutas sa gilid. Thank you. Nanigas ako sa boses niya mula sa kaliwang bahagi ng hinihigaan ko. Mahina at tila pagod. Mas lalo akong natakot dahil doon. Binalot ako ng kaba. Ang akala ko naman ay wala na ito o hindi ito mananatili sa kwarto ko. Ano bang nangyari? Bakit pa siya nandito? Sir, tumatawag po si Ma'am Lorna. Ano po ang sasabihin ko? Boses ni Sheila. You will say nothing about this. Sabihin mo ay abala sa store si Freya. Also, inform the other employees to shut their mouths and keep this as a secret. Sa maotoridad niyang boses na kahit sino ay mapapasunod. Yes, sir. Gusto kong maiyak na kaya niya pa rin akong pagtakpan. Isa pa yon sa iisipin ko kapag nalaman nila mama. Ang hindi ko lang sigurado ay kung pauwi na sila. At hindi ako pwedeng magtagal sa ospital. I need to go home, ASAP. Doc, nahigit kong hininga sa tunog ng pagbukas ng pinto at paggalaw ng upuan sa gilid ko. Mas lalo akong kinabahan at hinanda ang sarili sa maririnig. Muli na naman akong binalot ng lamig at butil-butil na pawis. Gusto kong ihanda ang sarili sa maririnig. Ayaw kong mag-isip ng masama ngunit hindi ko maiwasan. Hi, gumising na ba? Tanong nito. Not yet. He tiredly answered. Mas malungkot ako sa tono ng boses niya. Alam kong pagod na pagod siya ngunit hindi niya ako maiwan. How's our baby? Agarang dagdag na tanong ni Kia na kinahigit ng hininga ko. Nanatili akong halos hindi humihinga. Naniniwala akong buhay pa ang baby ko at hindi nalaglag. Yun lang ang paniniwalaan ko. The baby is safe but the mother still needs to get some rest. Nag-bleeding lang pero hindi miscarriage. Common naman ang spotting at bleeding sa first trimester ng pagbubuntis basta hindi malala. You don't have to worry. Kailangan niya lang uminom ng gamot pampakapit. She will wake up, maybe later. But I suggest letting her stay here for another day for the safety of the both of them. Para akong nabunutan ng tinik sa narinig. Nakahinga ng maluwag at masaya na nandito pa ang baby ko. Gusto ko pang maglupasay sa sahig sa tuwa. Thank you for hearing my prayers. Thank you, Doc. Ramdam ko ang maluwag na paghinga ni Kian katulad sa akin. At alam kong siya ang higit na nabunutan ng tinik sa nangyari. No worries, pakibantayan na lang at kailangan ng iba yung pag-iingat.
Kasunod doon ay ang yabag nito paalis at pagsara ng pinto. Umaapaw ang galak sa puso ko at hindi maiwasan na maluha. Dinantay kong mahina akong kamay sa itaas ng impis kong tiyan, feeling and celebrating my baby's survival. Baby, ang strong mo naman. Thank you for giving mommy another chance. Dumilat ako kasabay ng pagtulo ng luha ko. Hindi alintana si Kia na nakatitig sa akin at si Sheila na nakangiti. Tears of joy. Hindi ko maisip kung anong ginawa kong tama sa mundo. And still I am blessed. Rest. Mahinang bulong nito bago dumukwang at pinunasan ng luha ko. Nilingon ko siya at naawa na ganoon pa rin ang ayos niya. Maging ang damit niya ay hindi napalitan. Suot pa rin niya ang uniforme ng grocery store namin. Pagod ang itsura at malalim ang mga mata. I don't know if he angry or not. I cannot sense any emotion from him. Or maybe he doesn't want me to get stressed. That's why he's hiding his anger. Ayaw ko naman tanungin kung galit ba siya. Ang importante sa akin ngayon ay buhay pa ang baby ko. Kung tama rin ang pagkakarinig ko. Buhay talaga ang baby ko, di ba? Kahit nahihirapan ay masaya ko yung tinanong. He just looked at me and nodded his head. Walang sinabi at inayos lamang ang kumot ko. Napalunok ako sa inakto niya. At ngayon ay ramdam ko na ang tampo niya. Galit ba? Malamang Preya. Hinabol ko ang kamay niyang papalayo sa kumot at hinigpitan ng kapit doon. Natigil siya at tinitigan ang kamay kong nakahawak sa kanya. Sorry, I said that with sincerity, accepting my fault. Hindi ko naman alam na mangyayari to. Hindi pa ako handa at hanggang ngayon ay hindi ko pa rin handang sabihin yun sa kanya. Nag-angat siya ng tingin sa akin, nakapaskil sa malalim niyang mga matang pagod at kawalan ng tulog. Mas lalo akong nakonsensya. Pinantayan niya ako kahit nagalit siya. Nagbukas sarang mga labi niya kaya akala ko'y kakausapin na niya ako. Ngunit nilingon nito si Sheila. Sheila, pabili naman ng sopa sa labas at tasty bread with cheese. Mas lalo ko tuloy gustong umiyak. Napansin at kita niyang gusto ko ng ganon. Nakakakonsensya na kahit galit siya ay inaalala niya pa rin ako. Pagkatalikod ni Sheila ay galit ako nitong hinarap na ikinalaki ng mga mata ko. Hindi inaasahan na hinihintay lamang pala nitong makaalis si Sheila bago ako pagsabihan.